Some people were provoking me to be the old version of me, but I did not. I was just smiling at them and I was just saying, bring it on, I'm just okay. You don't harm me. Okay? Bakit? I learned how to respond. Natutunan ko mag-respond. I would like to be honest with you, okay? Do you believe in the sovereignty of God? Do you believe in the foreknowledge of God? Do you believe that He is all-knowing? I would like to say, long before you were born, okay? Long before you got saved, okay? Nilaid out na ng Diyos lahat ng plano niya para sa buhay mo. And I would like to say, His will is unstoppable. Walang pwedeng magnakaw ng blessing na para sa iyo, pero kung hindi ka magiging maayos, kung hindi ka magiging closer, kung hindi ka magiging selfless, at ayon sa Word of God, yung blessing na yan sayang. Don't waste that blessing. God has a blessing for everybody. Hindi niya kukunin yung kay Ian, ibibigay dito kay Joshua, hindi niya kukunin yung kay Joshua. Ba't naman kasi nagtabi pa kayong dalawa? Oh. Ian, Joshua, Joshua, Ian. Maghiwa-hiwalay nga kayo. Ang kulit yung maapat eh. Oh. Hindi niya kukunin yung kay Ian, ibibigay kay Joshua sa Kilayan. Hindi niya kukunin yung kay Joshua, Ochoa, Daniel, ibibigay kay Ian Luna. You know what I'm saying? God has a blessing for everybody. Do you understand what I'm saying? It is His sovereign will. Okay? For you to be blessed, kasi pinakamagandang advertisement sa buong mundo, yung mga anak na pinagpapala. Kanya kung halimbawa, hindi ka pinagpapala, wala kang answer prayer, at hindi gumagaling sakit mo, kasi hindi ka karapat-dapat sagutin sa prayer mo, it's a bad advertisement. Okay? Magkakaroon ka ng problema, pero makikita nila, bakit ganyan yan? May problema na iniwan na, tapos nawala na ng trabaho, nasunugan na, tapos nakangiti pa rin. Do you remember what Job said? In Job chapter 1, verse number 21, the Lord giveth, the Lord takes away. Blessed be the name of the Lord. Nawala na lahat, pero sabi niya, pupurihin ko pa rin ang Diyos. Okay? Sabi nung asawa niya, nawala na lahat sa iyo, pero nagpupuri ka pa rin. Ano sabi ng Job chapter 2, verse number 9? Okay? Tinan mo, sabi ng Job chapter 2, verse number 9, sabi nung asawa niya, talagang nagpipray ka pa? Talagang laging malapit ka pa? Bakit hindi mo lang murahin ng Diyos at mamatay ka? Ano sabi ni Job sa verse number 10? Tatanggapin lang ba natin ang mabuting bagay sa Diyos? At yung bagay na pangit ay hindi? At sa lahat ng ito, hindi nagkasala si Job. This is what I'm saying. Okay? This is what I'm saying. Hindi issue mawawalan ka ng trabaho. Hindi issue may mamatay. May mamamatay. Nandito tayo. This world is not a perfect place. This is a place that we will have pain. But how do we respond? Paano ka tumugon? Okay? Tatandaan mo, His will is to bless you. It is not dependent on anything. It is dependent on God. It is not dependent on who the president is sa ating bayan o sa Amerika. No, it's not. It is not even dependent on the currency that we have. Nothing can overtake your blessing. That is unstoppable. There is nothing you can do to keep His sovereign will na darating sa iyo. Okay? You will see favor that you did not earn. You will see favor that you don't deserve. You will not see favor that you will not born with. I asked you so many Sundays ago. Okay? Meron bang pinanganak sa mayamang pamilya? Meron bang pinanganak sa blessed family? Wala. Anong sabi ko? Di sa'yo magsimula. Sa'yo magsimula. Eh wala palang blessed sa family mo eh. Tama? Pinanganak ako sa mayamang pamilya, kanya lang gambing Lord ang tatay ko. Matama ba yun? Mali. Ayun me? Mali eh, galing sa sugal eh. Yung tsuhin ko nag-birthday noong February 14. 100 years old na siya. He's my distant relative, si Juan Ponce Enrile. You see? Pag nakikita kami sa Senate, sasabihin niya, alam mo, Pastor, yung lolo mo, pambihiran, pumunta pa yan sa Japan para kumuha lang na mapapangasawa. Sabi ko, oh, ba't hindi mo i-pursue yung Japanese citizenship? Ayos na ako. I'm just okay, Uncle. I'm just fine. You see? Hindi dependent sa kamag-anak. You will face difficulties. You will face things you don't understand. At yung Diablo, tatanda mo to, ang Diablo hindi siya omniscient. Ang Diablo hindi siya omnipotent. Ang Diablo limitado. Or yun may, hindi likha yan. Okay? Ang alam lang niya yung lumalabas sa bibig mo.
Hindi niya nababasa nasa puso mo. Hindi niya nababasa yung nasa isip mo. Are you with me? Kanya halimbawa, ikaw salita, malas na buhay ito, buwisit na buhay. Narinig niya, di gagawin niya. Lahat ng kamalasan at pangit, yun ang ipapakita siya. Bakit? Yun ang lumalabas sa bibig mo eh. He's not all-knowing. He's just hearing you. Andyan yung mga demonyitong nakikinig sa iyo. At iba ba to? O sinabi nito, nagreklamo, sabi nito, ganyan. Lahat ng pangit, yun ang ipapakita siya. Bakit? Because sabi ng Proverbs 16, I think, verse number 21, okay? Death and life in the power of the tongue, and they that love it shall eat the fruit thereof. Okay? Tignan mo nga kung tama nga yun. Okay? Oh, hindi yan. Proverbs 16, verse 31 ata yun, okay? Death and life in the power of the tongue, and they that love it shall eat the fruit thereof. Ang kamatayan at buhay ay nasa dila. Okay? At ang kumakain ito, kung ano kinakain mo, ikaw ay aani. Kanya wag mong puro reklamo. Kamote naman to ang traffic. Aasar naman tong kasama ko. Napakaingay naman nire. Ang lakas lumamon. Eh di yun na ipapakita sa'yo ng Diablo. Bakit? Yun ang laging lumalabas sa'yo. Oh, 18:21 pala. Kulang ako ng 2 chapters. 16 ang sinabi ko eh. Di ba? Kanya kung anong laging namumutawi sa bibig mo, yun ang narinig ng mga demonyo ito, yun ang ibabato. Kanya ito yan, ha? Narinig din ng Diablo yung prayer mo. Kanya learn to pray in your heart. Yun ang pinagpipray, ha? Sige, wag ibigay. Hadlangan! Ipakita! Aasarin ka! Are you following me? Bakit? Yun ang trabaho ng Diablo. Okay? The enemy will cause you to doubt. But you can stay in peace knowing that all things will work together for good. According to God's will. Tatanda mo, you're not at the mercy of faith. You're not at the mercy sa kapalaran. You're not the mercy of happenstance. You don't have to worry about something that can happen or how long it will be. You're dependent on the sovereign God. Nakadepende tayo sa Diyos. Hindi sa ekonomiya. Hindi kung saan-saan. Tatanda mo, if God planned it, He will make it to happen. You can rest in His plan. So ang tanong ko, bakit nag-give up ka sa prayer mo? Think of something that you prayed over the years that God never supplied. Napapagod ka nang mag-pray? Napapagod ka nang lumapit? Napapagod ka nang lumuhod? Napapagod ka nang maging matapat sa Diyos? Kasi Pastor Fajardo and the members were praying. Before the service, Joey, mag-pray kayo ng mga men. Opo. While I'm preaching, mag-pray kayo ng mga opo. Until it was given to us. Sabi nung may-ari ng property na ito, kukunin niyo ho ba yung property? Eh bakit? Simula ho nung tinignan niyo, hindi na ho natignan ng iba. Until we were able to master a plan, sabi ni Pastor, ito gagawin natin. O pumayag. 350,000 ang down payment. Yung 1,100,000 per month or per year. So 10 years to pay. But we were able to pay it in 2 years' time. Bakit? It is the Lord. Oh. And then I became a pastor here. Ito'y garahe lamang. Anong sabi ko sa inyo? Pag hindi tayo nagkaisa, anong sabi ng Psalm 133 verse number 1? Ito hong dahilan kung bakit tayo pinagpapala. Nakikipagkaisa tayo. You may not like the personality. You may not like the person that is leading. You may not like the style and everything. But listen, it is not about the personality and everything. It is us being united. Anong sabi? Behold how pleasant and good it is for brethren to dwell together in unity. Anong sabi? Good and pleasant. What does it mean? Okay? Ang baboy ba good? Hindi. Pero pleasant. Tama? Oh. Yung bang ampalaya pleasant? Hindi, pero good. Tama? Pero ang unity is both good and pleasant. Tama? Anong spelling ng unity? U-N-I-T-Y. So if we are not united, walang dapat pasalamatan. Okay? Anong sabi ng verse number 2? Okay?
Ito'y parang precious ointment na dumadaloy mula sa ulo, pababa sa beard, papunta sa beard, at bumaba hanggang sa skirt. Ano sabi ng verse number 3? Ito'y parang hamog ng hermon na dumadaloy mula sa taas papunta sa sayon. Ano sabi? For there the Lord commanded the blessing. Hindi pagpapalain ng Diyos ang isang simbahan, ang isang family, ang isang distrito, pag hindi nagkakaisa. Are you following me? Do you want God to bless your family? Dapat may unity. If you want God to bless your ministry, dapat may unity. Pag hindi tayo nakakaisa, the Lord will not command the blessing to come. Sabi ko nga kay preacher rin kanina, ang kasaysayan ng simbahan natin ay hindi nakagalingan. Wala. Tinuldukan na tayo eh. Tinawag na tayong ikabud eh. Bakit tayo nakapagpapatuloy? Sa biyaya ng Diyos, bakit inuutusan niya yung blessing? Bakit? Kasi nakikita niya na tayo'y nagpapasakop, na tayo'y nakikipagkaisa, hindi nang iisa. Do you understand what I'm saying? Iba yung nakikipagkaisa sa nang-iisa. Okay, ibig sabihin nun, kahit hindi ako leader, anong kaatwirin natin? I don't care who gets the credit as long as God gets the glory. Oh. I don't care kung sino nandiyan, basta tutulong ako, susuporta ako. You see, dadalo ako, gagawin ko yung tama. Regardless of the personality, regardless of the leadership and everything. But I would be united. Gusto mong pagpalain tayo? There should be unity. Then why would God give you kung di ka nakikipagkaisa? Have you seen that his denial was actually a blessing in your life? Bakit? Naging persistent ka. Naging prayerful ka. Umasa ka sa kanya. Okay? So ano mga dahilan? Why do we need to keep on praying? Nakita natin nung last Wednesday, persistent prayer focuses your attention. Tama? Yung persistent prayer mo, nagpo-focus ng attention mo. Okay? So ngayon naman, okay? Persistent prayer clarifies your request. Pag ikaw naging persistent, nagpatuloy, kumuha ka pa ng mga kasama, tara mag-pray tayo, ito gawin natin. Kina-clarify nito yung hinihingi mo. Bakit? Kasi baka yung hinihingi mo, hindi naman talaga importante. Kasi kung importante yan, hindi mo bibitawan. Correct? Ba't bibitawan mo yung prayer mo sa tatay mo? Ba't bibitawan mo yung prayer mo sa anak mo? Ba't bibitawan mo yung prayer mo sa trabaho mo? Ba't bibitawan mo yung prayer mo sa simbahan mo? Kung importante yan, hindi ka tatamarin. Importante ba sa iyo promotion mo? Importante ba sa iyo hinihingi mo? Persistent prayer will cause you to clarify your request. Anong sabi ng Psalm 102 verse number 12? Ikaw, Panginoon, okay? Ay mamamalagi magpakailanman. At ang alaala sa iyo ay lahat sa saling lahat. Tignan mo ha? Thou shalt endure forever. At ikaw ay aalalahanin sa lahat ng henerasyon. Ang tanong ko sa iyo, ikaw lang ba tatay? Ang magpe-pray? Yung anak mo ba? Hindi? Kanina nagpasala sa akin si Sister Arlene ng text. Sabi ni Arlene sa text niya, sabi niya, Pastor, I would like to share to you Kuya Aldrich office performance. Nilagay niya, a better version of his dad. Thank you po, Pastor, for all the guidance and prayers and teaching that as a young achievers, they should make their own story of faith. I'm a proud mommy here, Dad, Pastor. I'm a proud mommy. You see? Pag tinignan mo to si Aldrich, halika rin ni Aldrich. May kapansanan to. Bulag ang kanyang kanang mata. Am I right, Aldrich? Hindi ka nakakita sa kanang mata mo, right? Bata pa siya, he could live in misery, he could live in disgust, he could live and say, pambihira naman, wala naman akong mali, nagtabantay ako sa tindahan, ginatulungan ko yung tatay ko, may kapitbahay kami, kinuha yung pellet yan, tinapat yung baril sa mata ko, nabulag ako, he could live bitter. He's a blind person. Mahalata bang blind siya? Hindi. Bakit? Kasama ko nagsaserve. Kasama ko nagsosoul winning. Tumutugtog. Ngayon nagtatrabaho. Ayun, binigyan ng parangal ng kumpanya. Kasiyahan ng kanyang magulang. Ito yung sinasabi ko na dapat lumalagpas ka na, mabaon ko. Ngayon, ano sabi niya? Labas tayo, kasusweldo ko lang. Pero inuna ko muna yung aking commitment sa Panginoon.
Unang nawin yung tatay niyan when he was 14 years old, high school. Nawin ni Rene sa Pasay City West. Nakatira sila sa ilalim ng tulay. Dahil sumunod, natuto, ikinapit ang aral at turo, pinagpala, nagkaroon ng negosyo, ngayon may anak na, ngayon nagtatrabaho, ngayon, SK Kagawad pa. Hindi naman nangampanya, walang ginastos, walang plataforma. Ako po si Aldrich Baptist, ito lang po ako. Binoto, nanalo pa. Bakit? Once a jewel, always a jewel. Bakit? Produkto ng Golden Treasure Baptist Academy. I ask you, anong kapansanan mo? Anong dahilan para magmaktol ka? Ito bulag. Binabarangay ang family nila. Okay? Nagkaroon pa ng kaguluhan dahil yung bumaril sa kanya, nadulas sa CR, tama? Naliligo. Nabagukang ulo na matay. Sinugod sila doon. Oh, di pumunta ako sa barangay. Sabi ko, teka muna, hindi ba dapat kami magtampo sa inyo? Kasi tatay mo kumuha ng baril itong bata. Anong kasalanan ni Bonnie? Bakit siya? Ba't siya sinyo nadulas sa tatay mo? Ba't yung CR ninyo? But you know what we did? We preached the gospel. Nandun kami sa barangay hall, na-preach ako ng gospel, yung barangay captain, pati yung mga tao na save, pati yung kaaway nila na save, ngayon makakasama sila. Bakit? Hindi nagreklamo tong bata eh. Halata bang bulag? Kung di ko sinabing bulag, ay, bulag siya. Oh. O, kitang-kita nyo naman, di ba? O, kita nyo. O, kailan pa ba sabihin yan? Akala mo bulag, hindi. Bulag, di ba? O, kitang-kita nyo, may ebidensya. O. Tapos yung pinarangalan. Am I right? Bakit? Persistent prayer. Umupo ka na. Ayun me. Ano sabi ng verse 24? At aking sinabi, O Diyos, huwag mo akong kunin sa kalagitnaan ng aking mga araw. Ang mga taong mo'y lampas sa salitlahi. Meaning, hanggang aabot yan sa kay Bonnie nagsimula. Ngayon, anak na. Okay? Verse number 25. Nung unang inilagay mo ang patibayan ng lupa, at ang langit ay gawa ng iyong mga kamay. Verse number 26. Sila'y uuwi sa wala, ngunit ikaw ay mananatili. Okay? Lahat sila'y maluluma na parang bisan, parang kausuutang naluluma, at sila'y magbabago. Verse number 27. Ngunit ikaw ay yun pa rin at ang mga taon mo'y hindi magwawakas. I would like to say, lahat magbabago, hindi ang Diyos. You can approach Him the way you approach Him the first time. You come to Him and pray. What is the first prayer that God answered? When you say, Lord, I'm a sinner. I will go to hell. I don't deserve to be forgiven. Hindi ba pinatawad ka? Are you saved? Did God forgive you? Oh, saan ka galing? Kasalanan, pagmumura, tama? Maling relasyon, pasaway. Pero yung sabi mo, Lord, I'm a sinner, please forgive me. Pumasok ko sa puso ko, niligtas ka. Kung paanong ikaw sinagot ng Diyos sa unang panalangin mo, ngayon mas matino ka, nagbabasa ka na ng Bible eh. Modest ka na eh. Dati luwa ang dibdib mo, kita yung lubot mo. Kita lahat. Barubal ka, salbahe ka, nagmumura ka ngayon. Praise the Lord. Naipit, praise the Lord. Naumpog, praise the Lord. Di ba mas closer ka na ngayon? Sabi ni David, Lord, ikaw pa rin yan. You are the same. What does it mean? The Lord never changed. Pwede mo siyang i-approach the same way you approach Him the same way. Ang kailangan lang natin gawin, huwag natin babaguhin ang Word of God. Kung gusto mo ng more grace, di maraming pagpapakumbaba. He gave it more grace to the humble. Pero pag naghambog ka, ba't ka tutulungan? Titingnan mo to ha, God's perspective on time is far different from mankind. Yung oras ko, hindi oras ng Diyos. In fact, sabi ng Diyos ha, ang isang araw sa Kanya ay 1,000 araw sa Kanya. Sa atin, tama? Hindi natin kayang arukin. Our finite mind cannot comprehend the infinity of God.
Hindi kayang maarok. Kung ganong kataas ang langit at lupa, ganon din kataas ang kanyang pamamaraan. Kanya kailangan natin ng pagtuo, kailangan natin ng faith, kailangan natin ng pananampalataya, kailangan natin ito. Bakit? Hindi natin maiintindihan yan. Listen, God cannot be limited by the physical laws. God cannot be limited by the dimension that governs the world. No! Sa mundo may limitation, sa mundo merong physical law, sa langit wala. Pwede kanyang pagpalain at any given time. Pwede niyo sagutin yung prayer mo at any given time. Pwede niyo baguhin yung sitwasyon mo at any given time. Ang tanong, nandyan ka pa ba? Tumitigil ka na ba? O nagpapatuloy ka? That's why I asked you last night, nasan ka 6 months from now? Are you emotionally stronger? Are you mentally sharper? Are you spiritually gravitating towards God or palayo sa Diyos? The secret of changing your life is not about willpower. It's about us surrendering to Him and say, Lord, no longer mine but yours. No longer me but you. All that I have, all that I am, I give it gladly. You see? We live in a physical world. With its four known space-time. Ano yung four known space-time? Length, width, height, or depth, and time. Yan yung apat na sukatan. Gaano katagal pa? Gaano kahaba? Gaano kataas? Gaano kalalim? God is beyond perception of our physical senses. Hindi mo siya mararamdaman. Hindi siya kikilos kagaya ng pakilos si Joey. Hindi siya kikilos kagaya ng pakilos. Ano mo? Tingnan mo ha. Tulog ka na. Oy, alam mo, dumarating na. Bakit? Yapak pa lang. Alam ko na yan. Ha? Diyos. Hindi mo makita yung hangin, hindi makita yung dagat. Pero pag nagbukal ka, sinabi nga ni Elisha doon sa mga hari, maghukay kayo, make this valley full of dishes. Maghukay kayo. Okay? Hindi mo makikita yung darating na ulan at hangin, pero pupunuin yan. Ang tanong ko sa iyo ito, anong ginagawa mo? Naghuhukay ka ba ng mga balon na pupunuin ng Diyos? O nagre-reklamo ka? What? What are you doing? What are you doing in your waiting time? So ang ginawa ko, sabi ko sa inyo paulit-ulit, sinadya ko na maghukay ng maghukay ng maghukay. Kanya nga nung nagsalita ako doon sa Butuan, sabi ko, narinig nyo sinabi ng pastor ko sa inyo last Sunday. Anong sabi niya? Every time I see Joey, Joey is different. Joey is gifted in serving the pastor. Joey, pinupuntahan ako niyan. Nagluluto ng pagkain diyan. Binibigyan ako ng tithe niyan. Nagyabang pa nga eh. Alam niyo ba, binibigay sa akin ni Joey every week? 15,000. Hindi ko. Sinabi ni pastor yun, oh, pinagmamalaki. Na every week napunta ka sa kanya, 15 ko. Pinagmamalaki ka niya. Di sinabi ko ngayong genere. Oh, di binuksabi ko. Tingnan nyo ako, sabi ng Hebrews 13:17. Tingnan mo, di ba? Ano sabi? Obey them na have the rule over you and submit yourself. Bakit? Yung pastor na 80 years old na eh. Oh. And submit yourself, why? For they watch for your soul. Yung pastor mo nagbabantay sa iyo, tama? And they will give an account. Walang problema doon sa pag-obey at sunod. Bakit? Kasi okay yun eh. Sumusunod ka nga sa traffic light, sumusunod ka nga sa boss mo, sumusunod ka sa tatay mo, tama? Oh. Pero sabi nung banggit na sa Hebrews 13:17, for they watch for your soul and they will give an account. Magbibigay sila ng sulit. Ibig sabihin, pag yung pastor mali, kawawa yan sa judgment seat. Hindi pwedeng lumusot yan, tama? Pero ito, tanong ko sa inyo, ano sabi? That they will do it with joy and not with grief. Tanong ko sa inyo, tinanong ko sila, narinig ba na pinagmamalaki ko ni Pastor Fajardo? Opo! Pinagmamalaki ko, opo. Tanong ko sa iyo, pag ikaw ang binanggit ni Pastor, ng Pastor Morine, will he do it with grief or joy? Pag naalala ka ba ng pastor mo, will he do it with grief or joy? Pag joy, masaya. Pag grief, ano sabihin? It is unprofitable for you. Kanya pinangarap ko na sa tuwing maalala ako ni Pastor Fajardo, ang maalala niya, joy.
Bakit? Joey Joy. Hindi ako pasaway. Okay? Hindi ako naging sakit ng ulo niya. I always ask you, if your pastor remembers your name, will he do it with joy or he will do it with grief? Nagulat ako dahil sino nagsasabi, Pastor, pinagmamalaki ka ni Pastor. Sabi ko, no, pinagmamalaki ko kasi siya. Na siya ang pastor ko. I ask you, are you digging a lot of ditches? Na pagdating mo, 6 months from now, 6 years from now, 20 years from now, pupunuin ng Diyos yung mga balong hinukay mo. Na hindi na ikaw makikinabang, anak mo na at apo mo. You see? Kahapon, sabi ni Bron, Yoyo, sing tayo. Hindi ako marunong kumanta, nak. Yoyo, sing. Sige. Sabi ko, kanta tayo ha. When I entered heaven's glory, and I see my Savior's face, and I sang 10,000 years of praise, then I saw a faithful one. Sabi ko, I saw Jesus in you. Yoya! Sabi ni Bron, bakit? Yoya, tawag ka. Sing kami ni Yoyo. I saw Jesus. Gumaganon-ganon pa siya. Oh. I can hear the words in the words it say, I saw Jesus in you. In my arms I see His head. And I saw Jesus came. You were faithful. And I saw Jesus in you. Sabi ko, anak, pwede tayo. Pero lip-sing ha. Kasi ang galing mong umarting ganyan eh. Oh. Sabi ko, para kang si Ira, na pang lip-sing lang. Di ba? Oh. Sinisimulan ko na. Bakit? Narinig ko kay Pastor Benny. Sabi niya, pinalaki kami sa kantahan. Sabi ko, Pastor, alam mo, pag binabanggit mo yan, namimigati ang puso ko. Bakit? Pinalaki kami sa sugalan. Pinalaki kami sa sumurahan. Pinalaki kami sa kasalanan. Kasi bakit? Pastor Ben Abante Sr. got saved 1949. He was one of the first Filipino na nawin ni Frank Hugi nung nagpunta siya noong 1948. Pinadala siya ng World Baptist Mission. Wala pang Bible Baptist noon under J. Frank Norris at sinimulan niya yung Philippine Baptist Mission sa Sampaloc at isa sa mga nawin, si Tatay Wen. 1949 yon, 1951 pinanganak si Pastor Benny. Ibig sabihin, save na sila at nung ma-save sila, kinakantahan. Hawak-hawak ko yung songbook na nilikha ni Pastor Benny. Sabi niya, ito yung kinakanta namin. Araw-araw kumakanta sila, hindi siya nagtitiktok na ganyan. Hindi siya, kalma, hindi ganon. Ang kinakanta lang mga hymnals. Okay? So sinisimulan ko kay Bron, kahit hindi tama ang boses ko, sabi ko, walang basagan ng trip, kanta lang. Kanta kami, pinaparinig ko sa kanya. Bakit? Gusto kong sanayin sa kanya. Ito yung mga precious songs. Ito yung mga dapat mapakinggan. Bakit? Sabi ng Diyos, sabi ni David, ikaw ay totoo at hanggang sasaling lahi. Anong ipapasa ko sa kanya? You see? Ano ipapakanta ko sa kanya? Sabi nila, balang araw darating ang sagot sa iyong mga hiling at nang dumating ang aking panalangin, yun ang sasabihin ko sa kanya. Oh. Kailan nagsimulang nagbago ang lahat? Kailan ako naging di sapat? Ba't di mo sinabi nung una pa lang, ako ang kailangan, iba ang mahal? Yun ang paparinig ko kay Bron? No! Ang iparinig ko sa kanya, di ba? Do right till the stars fall. Do right till the last call. Ang iparinig ko sa kanya, okay? I've got a home in glory land that outside the sun. I've got a home. You see, hindi nga ako marunong kumanta, pero sabi ko, para sa kay Bron, kakanta kami. Kanya sabi ko, walang basagan ng trip, kantahan na lang. Doon ko expose yung anak ko, ay apo ko. Okay? Walang singer sa amin. Seryoso lang pag kami, you know. Pero gusto ko siyang lumaki doon. Gumaganon pa, sabi ko, pampira, no? Jesus in me. Kung na, pwede kang lip singer na kay. Oh. Gumaganon-ganon pa siya talaga, oh. One of the many pitfalls that you may face as you fulfill your purpose in life is the temptation to take the shortcuts.
Sa Diyos walang shortcuts. You've got to go through the process. Wala tayong parang Jack and the Beanstalk na pag tinanim mo, bukas ay beanstalk at ikaw ipapanik sa taas at kukunin mo na yung kayamanan. Walang ganon. Na, in truth, shortcuts will only get you off track. Maliligaw ka. Shortcuts may be moral. Shortcuts may be ethical. Shortcuts will be financial. Shortcuts will be even relational. Kanya sabi ko sa inyo, pag hindi pa oras, wag munang maliligaw, Sean. Pag hindi pa oras, Ariana, wag muna magpapaligaw. Tapusin muna pag-aaral. Magtrabaho muna. Tsaka na muna yung paghahanga. Pag hindi ka nagpigil, maghahangad ka. Pag nagagad ka, hangal. Tapos sasabihin mo, ba't ka naiyak? Sakit. Tanga yan. Huwag kang magmamadali sa finances. Tanim lang, hukay lang, sunod lang. Isang araw, your own will come to you. Anong sabi ni Ephesians ng Ecclesiastes 11, Ecclesiastes chapter 12 verse, Ecclesiastes chapter 3 verse 11, anong sabi ng in everything, and God did everything in His time. Tama? Everything is beautiful in His time. Huwag mong mamadaliin. You see, let us not take shortcuts. Shortcuts will distract you from what God wants you to do in your life. And eventually, it will eat up your time. It will eat up your energy. It will eat up your resources and your creativity. Bakit? Nagmamadali ka eh. Hindi pwedeng magmamadali ka. Pag nagmadali ka, tapos ka, kamote ka. Okay? Tatandaan mo. Pag nagmadali ka, yung time, talent, and treasure mo, gagamitin mo sa sarili. Listen, God gave you time, talent, and treasure so that it will test your unselfishness. You've got to decide, kanino mo gagamitin yung time, talent, and treasure mo. You've got to decide, kanino ko gagamitin ito? Pagagamit ko ba ito sa Diyos? Kasi pag nag-shortcut ka, kailangan sikat, kailangan may jowa na ako, kailangan may kotse na ako, kailangan may ganito na ako. May tumawag sa akin, isang araw, sabi niya, tayo pwede kang makausap? Sige. Bakit? Pastor, sa pinagdaanan ko, nagkaroon ako ng pagkakamali. Alin yun? Pumasok po ako sa online lending. Ha? Hindi na po ako tinatantanan, pero nasa 100,000 pa lang po. Lalaki pa yan, Boy, lalaki pa yan. I told you no. No, learn. Cut off the expenses. Linisin. Ang linyahan yan, tatawagan lahat. Hihiyain ka. You see? Listen. Makukuha mong gusto mo. You may get what you want, but you're gonna lose what you have. You know what I'm saying? Shortcuts, listen. Shortcut, you will get what you want, but you're gonna lose what you have. Makukuha mo, magkakasyota ka, magkakarelasyon ka, sasaya ka, pero mawawala ka ng faith, mawawala ka sa Panginoon, mawawala ang babor ng Diyos sa iyo. Do you understand me? Mapapagod ka lago. Walang shortcuts. Will you choose to live self-centeredly, miserly, or you gonna use your time, talent, treasure for the kingdom of God? Listen, faithful people don't live for themselves. They realize that their time, their talent, and their treasure, God gave them, not for their own benefit, but for them na maghuhukay sila na maghuhukay para pag dumating yung ulan, pag dumating yung malakas na hangin, mapupuno yung balon. You see? Faithful people realize that their talents are not for their own benefits. It is for God. Nga sabi ko sa inyo, don't waste your future. Don't waste everything. You see? I'm 60 years old. I prepared for this day. Because I told myself, I want to show people how it is to be 60 in a disciplined mode. While they were eating, yung mga pastor na kasama ko, they were eating, sabi niya, ito pastor, I don't need that. Not for me. Ano lang sa'yo? Kung may pipino ka dyan, may celery ka dyan,
I'm fine with that. Nothing more. I'm okay. Bakit? I want right and real thing, not a shortcut one. I designed it, sabi ko, Lord, I don't want to have shortcuts. I want to enjoy Bron. I want to enjoy si JC, yung maging anak ni Jeff, tsaka ni Jap, ni Micah. Kung meron silang magkaanak, I'd like to enjoy na makalaro ko itong si Daniel, si Shacy, si JN, si Dandan, na magso-soul winning kami. I would like to see those little kids na nagpipray dito sa altar, na makakasama ko magde-design ng building, na maglilinis ng CR every missions conference. I'd like to be with them as we clean the restroom. Dati mga tatay nila kasama ko maglinis ng CR. Ngayon sila na. Okay? Shortcuts are always short-sighted. You may get what you want, but you're gonna lose what you have. Huwag kang makikipagsabayan sa kaklase mo. Huwag kang makikipagsabayan sa kaklase mo, sa kapitbahay mo, sa kakilala mo. Wag! May tamang oras ang Diyos sa'yo. Mas magaling ang Diyos. Huwag kang maiinis, huwag kang maiinip. Because everything God made beautiful in His time. Ang tanong, pag dumating yung oras na yan, ready ka ba? Baka mamaya, pag sinagot ng Diyos yung promotion mo, pag binigyan ka ng asawa, pag binigyan ka ng bahay, yumabang ka. Okay? Kanya, while you're waiting for God's answer, while you're having your perseverance, build your spiritual life, build your emotional life, build your physical life, build everything. Bakit? Baka mamaya ibibigay siya, tapos naka-wheelchair ka na. Are you with me? O kaya naman, sandali. Yeah! Am I right? Choose what you will eat. Choose the people that you will go with. Am I right? Mga kapatid, I want you to understand that there will be some people that will not be for you. Sa buhay mo, may mga taong dapat mong iwasan. Ano to? Ito yung mga taong parang dahon. Ito yung mga leaf people. Ito yung mga tao na darating sa buhay mo for a season, dahon. Pero kung bang nakitang dahong na natili, hindi ka aasa sa mga dahon. Lili pa rin yan. Okay? Yung mga leaf people na yan, nandyan yan, mahina yan, hindi mo pwedeng sandalan yan. Kasama mo lang yan ngayon. Pero pag hinakit ang hangin yan, tatangayin yan. At meron din mga tao na parang mga branch, mga sanga. Okay? Mga sanga. Pag hindi matibay yan, tanga yan. Sanga, tanga, pareho lang yun. Oh. Ano mangyari? Malakas to kaysa sa dahon. Okay? Pero kailangan mo pa rin maging maingat. Bakit? Kasi pag naputo lang sanga, nag-break away yan, malalaglag ka. When life becomes tough, okay? You cannot handle the toughness of life. Dahil sa sobrang bigat, yung sanga mababali. They may stay with you for a moment, for some season, but they will still break away. When it comes harder, kanya napapansin mo, di ba? Pag nakakaproblema ka, umiliit yung friends mo, lumiliit yung mga kasama mo. Am I right? Oh. Naranasan ni Missionary Hurulan, tama? Ano sinasabi? Magpalit ka na ng mission, ng sending church mo. Am I right? Why would you do that? What's wrong with your sending church? Am I right? Leaf people. Branch people. Ang puntahan mo yung mga root people. R-O-O-T. Ano to? Mga ugat. Ito yung mga tao na napaka-importante. Ito yung mga tao, they don't do things to be seen. May nakita ka ba't na nakalabas? Wala. Nakabaon yan dyan, tama? Nandyan lang yan. Supportive. Okay? Even if you go through life,
Mahirap, difficult time, nandyan yan. Didiligan mo lang yan. They will water you. They are not moved by the circumstances. They are not moved by your position. They love you. They love you just the way you are. Ang tanong ko sa iyo, yung barkadang ba dahon, sanga, o ugat? The people that I'm with are the roots. Okay? They have been with me. What kind of friends that you have? Baka sinasamahan ka lang kasi magaling ka. Paano pag pumalpa ka? Okay? Iniwan ako eh. Leave. Nung bumigat ang sitwasyon, nabali, iniwan din ako. Sino na natili? Kayong mga ugat. Will they be with you? To the toughness of time? Will they be with you? You see? Will they stay with you? Will they still identify themselves with you? Diba? Yung leaf people, yung branch people, ito mararamdaman mo pagka nagtatagumpay ka. You will walk across the land, you knew the pathway like the back of your hand, you felt the earth beneath, and you sat by the river, and you made me complete, and you say, oh simple things, where have you gone? I'm getting old, and I need something to rely on. Can you rely on leaf? Can you rely on branch? No, you can only rely on root people. Tumatanda na tayo, boy. Piliin mo, sinasamahan mo. Will they be just a leaf? Huwag mong awayin. Iiwan ka niyan. Will they be a branch? Pag nabigatan yan, mababali yan. Dapat ang tropa mo, barkada mo, they are roots. Sinamahan ka through the years. Through thick and thin, nandun sila. Andun sila. Dapat makita natin to. God wants you to stop being absorbed with the things right in front of you. Whatever is in front of you, don't be absorbed. They may be a leaf, a branch, or a root. Malalaman mo yan. When tough times come, only tough people last. Iiwanan ka ng branch. Iiwanan ka ng leaf. Pero yung mga ugat, kasama mo pa rin. Ano sabi ng Colossians 2:2? 3:2, set your affections on things above, not on the things on the earth. Look up, be alert on what is going on around Christ. That is where the action is. See things from His perspective. Lord, bakit nawala sila? Leaf. Bakit bumigay? Branch. Ba't ito nagpatuloy? Root. Do you have friends that are like roots? Ugat? Nadidiligan ka? Bubuhatin ka? Tutulungan ka? Sasamahan ka? Hindi ka hihiya? A delayed answer gives you time to clarify exactly what you want so that you can refine your prayers. Kanya pinatatagal. Okay? When you pray persistently to your Heavenly Father, you say something over and over and over again. At dahil dyan, it separates the whims
from the real prayer. Baka mamaya gusto mo lang, pero hindi mo kailangan. Ang ibibigay ng Diyos sa iyo, yung kailangan mo talaga. Kanya aalisin ng Diyos yung mga bagay na mga dahon sa buhay mo. Aalisin ng Diyos yung mga sanga sa buhay mo. Ang ititira yung mga ugat sa buhay mo. Bakit? Yun ang tutulong sa iyo through thick and thin. It's not that God doesn't want to answer your prayers. He does. He wants to answer your prayers. It's just that He wants you to be certain that what you really want is really important. I ask you, yung bang pinagpipray mo, yung ba yung importante talaga? I have been here for 41 years. That's why I told the church in Butuan, one church, one pastor. Is Pastor Pajardo perfect, Bonnie? Is Pastor Pajardo, Rene, walang bahid dungis? We know the story, right? We know what happened. We heard everything. But why we stay? We are not leaf. We are not branch. We are not. Now, we cannot blame people who left. Bakit? Nasaktan sila. Because something is wrong. Are you with me? You cannot blame them. Nasaktan. Ang sabi ko, mahirap yun. Okay? Only enough tough time. Ang sabi ko nga, Lord, thank you ha. Pinalakas mo ko na pinili ko to. Kaya minsan may magsasabi, salamat, di mo iniwanan si pastor mo ha. Pinalikan ko siya. Kung iniwan ko, will you be secured with me? Hindi. Kahapon, biglang tumawag si Pastor Rachel. Pastor, gusto ni BP. Gumawa ka daw ng lesson para sa SK Federation. The youth, faith in the life of the youth in nation building. Kailan kailangan? Ngayon eh. Parang Google ang tingin nyo sa akin. Ha? O sige, give me enough time. So I work, pinasa ko. Sabi ko, thank you sa trust. Ha? O nga pala, sabi ni BP, next week, ikaw din daw ang speaker doon. Kayong dalawa lang sa cheerful giving, tapos sa kayong tatlo ni Pastor Ben, tapos meron lang ilang mga testimonies. Sabi ko, yeah, hinanda ako na rin. Sabi ko, sabihin mo sa kanya, thank you sa trust. Okay? Pinasa ko na according sa format na gusto nyo. Okay? Kung anong gagawin, sabi ko, maraming salamat. Kaya sabi ko, I wish to do a lot, pero I have to work. Sabi ko nga, why would Bishop Benny Abante ask that I work on that? Sabi ko nga, Lord, salamat po ha. Sabi nga, si Joey, kaya ni Joey yan. Sabi ko, Lord, salamat po. Bakit? He saw. I ask you, will somebody ask you to help them with their problems if you're not a problem solver? Kaya nung last Sunday night, there was revival. They were crying. Nung lumapit, yung mga galit at nagchismis dun sa pastor, humingi ng tawad sa harapan, nag-iyakan silang lahat. Sabi niya, tama si Pastor Joey. We need to look at the future, the potential. Sabi ko, I'm happy that you saw it. Pagod, dahil maghapon ako nag-preach eh. 3 times. Pero masaya, kasi may resulta. Sabi ko, then I took the flight very early in the morning. I have to catch up everything. It was good. Sabi ko, Lord, thank you. Thank you. Yeah, Sa June, babalik ka dito. Ito gagawin natin. Inshallah. Ano? Inshallah. Ano inshallah? God's time. Ano salita yun? Muslim. Bakit?
Yung makaintindi ng pag-pray natin, di inshallah. Naalala ko tuloy nung nasa Sprague ako at saka nasa Napocor. Pag may sira yung linya, tawagin niyo si Joey. Kaya ni Joey gawin yan. Bigyan niyo kay Joey yung project. Kaya ni Joey gawin. Sabi ko, Lord, ito rin yung trabaho ko sa Napocor eh. Ito rin ang trabaho ko. Kaya lang ba, kung gusto mo maging maayos ka, be a problem solver, not a problem. Be a blessing. Learn to wait. Learn to persevere. At yung lifestyle mo, hindi sa gusto mo. Thus saith the Lord. Nung makita ko, yung pananamit ko hindi ayos dito. Kasi, alam ni Nenet yan. Naka-short lang ako lagi. Naka-Hanes na t-shirt. Naka-bakya. Bata pa si Nenet noon, kasing edad lang nito mga to. Bakya na happy fit. Sino nakaabot ng happy fit? Okay? Oh, yun. Yun lang. Yun lang. Papalitan mo lang ilalim. Yun lang. Nung nasa iba ko, sabi nila, ba't ganyan lagi suot mo? Ito lang ang damit ko, yun ang gagawin ko. Hanggang sa nag-pray ako, Lord, bigyan mo ako ng damit. Di may namatay akong tsuhin. Sabi ko, Lord, sana may mamatay pa akong tsuhin. Pero sana yung sapatos sa size 9. Bakit? 7 di nakatiklop yung paa ko. Tinis ko yun, nagtyaga ako. Bakit? Kasi mas maganda yung bigay ng Diyos. Kasi, sa buhay namin sa family, murahan kami ng murahan. And nakita ko, let your conversation, naku, dapat pala maayos. Sinuko ko. Oh. Butin lang, hindi na ako nagpatato. Inayos ko yung buhok ko. Pero dati, kung ano gusto ko, gagawin ko. Pero ginawa ko, habang iniintay ko yung sagot ng Diyos sa prayer ko, inalign ko yung buhay ko sa salita ng Diyos. Hindi pala tama yung nagmumura. Hindi pala tama yung nakikipag-away. Hindi pala tama yung nanunyota at nagtsosyota-syota, nag-iipag-inuman. Hindi pala tama yung ganire. Oh. Give up namin, di ba? Ilang beses yung narinig si preacher rin di ba? Oh, sabay-sabay ng ligaw. Oh. Kanya akala nung iba, tama yun, hindi pala. Oh. Ngayon, nakita niya, mali pala. Kanya nag-stick na siya sa tama. Naging one woman man na siya. Oh. Di ba? Lumaki kami sa sugalan. Oh. Nakita namin, hindi pala ama. So habang iniintay ko yung answered prayer, inalign ko dito. So sabi ko, mali pala yung chismosa. Di ayusin ko na. Mali pala yung pala. Bawal na palang uminom. Hindi na pala ako dapat mahilig pa naman ako sumayaw. Kasi, sa gay bar nga, nasayaw ako. Sinasabitan ako dyan. No? Kasi, yung mga, kapusos. Yung mga antitigas ng katawan niya, kaya ko pa. Oh, kahit kaya ko pa yan, hindi ko pa nakakanya lang, save na ako. Hindi ko na pwedeng gawin yun na. Kasayaw-sayaw kang ganon. Give up ko yun. Kasi bakit hindi ayon sa Bible? Okay? Habang iniintay mo yung sagot ng Diyos sa prayer mo, linisin natin ang sarili natin. You know why? Psalm 66 verse 18. Ano sabi? If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Pag lagi kang kumakapit sa salita ng Diyos, panalo ka. Pero pagka ang kasalanan, kinapitan mo, paano sasagutin ng Diyos kanya? Habang iniintay mo yung answered prayer, naglilinis tayo. Lord, hindi pala tama ito. Kanya nung makita na ako ng mga classmate ko, college days, anong nangyari kay Joey? Dati ganito itsura niyan. Wala na. Wala nang inubad, wala nang bulakbol. Aral. Okay? Magkakaroon tayo ng peer mentoring. Sino magaling sa math? Oli ka. Pag ito binigay ni Sir, anong gagawin natin? Sino magaling sa English? Ito. Dito. Ha? Sino may birthday? Magluto tayo. Wala nang inuman. Oh.
Magba-Bible study tayo, hindi sa mama, gugulpihin ko. Di sama sila lahat. 10 ngayon nagpastor. Oh. And I happy. Oh. And I thank God for that. Bakit? Habang iniintay ko yung answered prayer, I align myself here. Why would God give you the prayers if we're living in sin? If we repent enough to be forgiven, let's surrender enough to change. I-surrender natin ang hindi tama. Para pag binigay ng Diyos yung sagot sa prayer mo, mas maayos ka. Hindi mo wawaldasin yung blessing ng Diyos. Pupurihin mo siya, hindi ka feeling entitled, and you're gonna say, Lord, you give me this, I will honor you with this. And that is what waiting and perseverance is all about. Okay? Let's all stand up, please. Father, we thank you. Salamat. Pagpalain mo kami, samahan mo kami. Patawad kung sakaling kami po ay hindi nagpipersevere sa aming prayer life. Nagsho-shortcut kami, nagmamadali kami. Patawad. At kung may mga mali sa buhay namin, tulungan mo po na linisin namin ang aming sarili, magpakumbaba kami, at ituro mo po sa amin yung mga tamang pag-uugali, tamang pamumuhay, tamang itsura na aayon sa Word of God. Magsasubmit kami sa iyo kahit hindi kami sanay kasi we would like to glorify you. While heads are bowed, eyes are closed, someone is looking around. Tonight, will you come to the altar and say, Lord, while I'm waiting for your answers to my prayer, I will clean myself and I'll be better. Will you come at the altar now? God bless you.